kalma lang. Dili ta mag away tungod ning problema ha, maghiusa ta. So karon nakatakda nga atong tawagan si mga hintugan. Tawagan natong usab na pud sa Celso Rehencia base maluoy na atong Domingo pa di pa kita tubagon. Base maluoy na pud si Councilor Ariola, si Vice Mayor Rudy Marso nga mutubag na sa pangutana sa katawhan sa ilang himuon aning tanan, no? Sila man ang tuntunan. Sila may nagagunit sa gahom ug pundo para masulbad ng tanan. Naka-standby dahil karon sa linyas telepono ang atong head sa Iligan City Water District. Of course, Ma'am Christine Orbi kay at gisaad ni siya gahapon nga mag-update siya kanunay sa suliran ug sa mga paningkamot sa kasulbaran nining pagkawalay tubig sa Iligan. Hello Ma'am Christine, good morning. Good morning po sir, usa atong mga naminaw karon. Yes, ma'am, unsay latest ma'am? Unsay update as of this morning sa mga paningkamot nga masulbad ng problema ha? At to this morning, gi-welding na nila kagahapon. Ang gingon kay ang PIU naman karon ang nagliuk sa ikatulo naman na mga attempt sa repair. So ang ilahang first nga gihimo is gi-welding nila by the use of I think plastics welding. Unya ang ilabang gigamit nga kuan is PE. So after ana ato na day na siyang ato siyang baksan og coupler para malig-on dito nga kuan nga joint. Okay, kining gipang-welding asa ni nga mga tubo, asa ni nga mga damage, asa ni nga mga napita area ha, Ma'am Christine? Isa lang yun ni siya diha sa Purok Baklaan sa Suarez. Isa lang yun ni siya nga joint na last year nibutupod siya ang gi-repair sa contractor at the time. So sa pagkakaroon, pagbuto niya nakita gyapon namo nga the same joint. Ang joint nga gi-bat fusion sa contractor at the time mo gyapon ni giveaway kay ang tubo nato instead of 1 meter deep karon 0.4 na lang 0.4 meters na lang. So any movement sa kalsada malihok gid siya, maapektahan siya. So kung napatatay dakong time ang buhaton ta namo is ipaubos namo ang mao nga tubo, pero tungod sa panginahanglan sa katawan dili na siya mahimo. So ang buhaton na lang is ligon tong mao nga joint. Kining tanan, Ma'am Christine, ayom yun siya, no? Ayom na yun. As of now, ayom ragyod na siya kay ang sakto gid nga fittings nga himo nga kinahanglan nato gamiton especially sa pag-repair usa ka PE pipe mao ang paggamit sa coupler with electrofusion. Kaning coupler nato, this is still PE ni siya, made of PE nga naay mga electrodes wherein by electrofusion i-welding na nato siya, murag po siya bakos, no? I-welding ni nato siya sa joint, and ang katong coupler o ang katong linya mahimong usa murag mao na siya ang principle sa PE kay kung imo na siya i-bat fusion dapat ang duha ka linya mahimo na siyang usa. Pero kung magtunggali sa bat fusion that means nga wala ni tapot tanan area sa iyahang endpoint, diha siya mo giveaway. Kinahanglan magtapot yun siya tanan para fully welded. So pila ka buok ng coupler na gikinahanglan ani para sa komprehensibo nga pag-repair? At least duha kay nakita magud namo didto nga I don't know nganong gimo to sa contractor. Gibutangan nila og gamay nga portion nga gamay nga tubo. So ang duha ka joints duol ra kaayo wherein mo apektar gid sa pikas ang kining pagkabuto sa pikas. So duha na lang kabuok para ma-strengthen ang both joints. Okay, pero daghan pa ng mga area diin ang buto. Di ba ang samahahay kumusta man to, Ma'am Christine? Lain po to siya nga pipe. I think na ato siya sa steel pipe diri sa pikas nga side sa Mayahay. Ang problema adto kay kinahanglan ta mo guba o ganing highway. So we need the permit o coordination sa highways para masugdan nato kay
medyo baga-baga na ba nato siminto diha dapit. Okay. So unsa may epekto ani kining pagka butuan sa mahayahay nga area? Unsa epekto ani sa water supply pinanglitan kung maayo na tong Suarez? Unsa epekto ani? Separate na sila kay lain man na sila nga source. Ang kini sa mahayahay gikan ni siya sa Ditukalan, wala kini sa Suarez gikan ni siya sa Abagawan. So asa man tayo yung kining supply sa mahayahay nga kundi ni Maripe asa unsa may mapitahan ani nga area? Diri sa left side sa syudad. Sa left side, sa left side. So, ibutan na po, bisan pag maayo ka ng Suarez, ug di maayo pa ning mahayahay, naagya pa ang left side sa syudad, di ka pa pagkatubig. Makatubig ta kay ang kaning mas gamay man ang leakage nato diri sa Suarez. In fact, service connection lang na siya pero nakatap man gud na siya sa 12-inch nga pipeline. So, medyo kusog-kusog siya kung tanawon pero gamay lang na siya. Okay. Engineer Obi, kining pagkakaroon, unsa gyud kadako kining ayuhin, unsa gyud kadako ang extent sa damage sa pipe sa tubig sa syudad nga kinahanglan o nga atimanon gawas ining na sa Suarez na sa mahayahay o maybe kinahanglan tag mga preventive baka mga preemptive nga mga technical actions para basin kanang uban nagbala na pud anytime magbuto na ba? Okay. Ang problema na gud nato kay kining bago nato nga project, nakita na gyud sa previous nato nga mga experience nga ang ilahang failure na sa joints. So sa gingon na nako sa other interview sa una, ang kining from Abaga to Suarez Highway mo na pinaka-critical kay diha man gud ang pinakakusog nga pressure nato nga makabuak sa ato not makabuak sa pipe pero makabuak sa atong joints. Naka joints gid ni nga atong alimahan ug atimanon nga di mo buto. Sa pag from Abaga to Suarez more or less na ani mga 160 ka joints. And isa po na siya sa among gi-propose supposedly atong idungag nato sa 60 million nga katong savings is mo provide gyud ta og kining coupler sa tanan na itong mga sizes sa PE. Ano na mo i-propose na yan? Kanus amo na propose niyo, Ma'am Christine? Going na, unfortunately, well, actually? Is gi-recall sa mayor kay wala nakatugma sa gusto sa PIO. Lahi man gud ang proposal sa PIO. Isa man yung PIO, Ma'am Christine? Project Implementing Unit. Project Implementing Unit? So, lahi man gud ang ila, pero karon siguro amo nang i-coordinate sa Batong issue na ay wala actually sa sanggunian na proposals mayor. Unsa mo issue ha ba? Batong sa ilaha, mo to ilahang proposal kay namgud sila gi-propose nga additional nga infrastructure. So nag-request me na i-present po nila ang design hydraulic design nila nga ang katong structure nilang gihimo maka-improve sa ato ang water system. Okay, so pagkakaroon unsa may sulti sa buhatan sa mayor ni ining issue ha, labi na yung proposal. Naghulat ni sa PIU nga maka-present. Kinsa may chairman aning PIU? Si Engineer Damian Ruiz, in fact siya. Si Engineer Damian Ruiz. Gipakuan na pud karon sa mayor kay sa ang took attempts namo paggamit og kaning coupler sa mga kuan sa leakage wala nag-work kay ang diffusion joint mismo wala man gud na welding. So karon sila ang nagtrabaho ana. Ma'am Christine, ato sa paminaw ni amon gud si basin magka-share mo gamay magka-share pud ni sa solusyon si Engineer Bert Olier sa Lapu-Lapu Plano Power Consumers Incorporated. Engineer Olier, good morning. Good morning. Hinay palihog imong radio, Engineer Olier, gamay lang ha kay may product man. Yeah. Okay, Main buntag Christine. May buntag po, sir. Yeah. Anyway, good, because you called me up yesterday. Naging ako gamay na rise up para na napanasoy guys tulog sa ako isulti sa inyo. And I'm glad na si Christine is with you because in some way, I just have to be candid and frank about the situation. Okay, so let me go over this para na diretso ang ako mag-share sa inyo. Yes. Okay.
This water project, actually, as early as year 2000, there was a study made by the BCEOM, Society of Francis Engineers. And the feasibility study was submitted with recommendation, and there were some notes, okay? That's all taken in the kapon. The implementation, engineering was made by the ICWS. As early as 2004, the project had a budget of 833 million with phase 1 and phase 2. But by 2007, naimo na namin 495 million one phase. Okay. Construction started sometime 2009, 2010, up to June 2013. 2 days before the end of the term of the last administration. Unya ang nag-handle sa, nag-oversee sa construction was the PIU then. Okay, so the question is, considering the city spent 495 million, why is it that this project is not solving the problem? Okay. Let me continue muna, no? Okay. The problem is the availability is a recurring problem because may mga lugar na naay tubig sa Sulubra na nagapupo gani ang mga tubo. May mga lugar po na walay tubig. Okay. So it's a little bit kuanda ka na unique na gapupo ang tubig na sa mga lugar wala. No? I do hope na since Christine is with you, I hope na Christine will be more than willing to explain the total situation later para na mas masabtan ng tanan na taga-iligan. Okay, sir, gusto nimo Engineer Oliver, patubago na to si Engineer Orbian, Let me just start this muna, no? And then we go back to her, no? Because like we are doing a lot of firefighting. And the way I see it, sa lakaw sa inyo nga exchange ni Christine Caron, it would appear there will be quite a lot of firefighting. Yes. Okay. There is such a thing as a firefighting group, but there will be also a group that will be doing the long-term solution. Yes. Okay, and then let's you know. Actually, I hope they would now feel accountable and responsible to explain, no? Explain to the people of Liga what is the real problem, what is the real situation. No naman balik-balik ang problema because we can just keep on asking and asking without the people of the authority to really give us the real McCoy, we will just always be conjecturing, no? Because they are really firefighting, no? Yes, and now, let me cite something that may not sound palatable. Now they are coming up with some solutions, to solve the problem. Sorry to say this, how competent are these people to truly solve the problem, considering that they have been part of the supposed to be solution to the problem, pero naaraya po yung mga problema. Yeah. Sir, kabut lang sir ha. Sir, murag, kabut lang, Engineer Oliver, kabut lang. Murag, inista ni mag-suppose. Suggestion ko is that. Okay, kabut lang ha. Magsapaw-sapaw man anyway, ulitan, kung di ta mahuman rin, ugma ta, magsapaw-sapaw maguling ato mga pangutana, basig nila nun yung tubag ni atong kagsatagsaon sa niya, gamay lang. Anyway, ay kabalaga, kung di ta maghuman rin, ugma na buta. Ang unang pangutana nilo, how come we spent 495 million for this water project? Nga mauli ang resulta, maumuti unang pangutana nilo? Yes. Hinayos sir, balik, yung tingog na po, yung feedback na po, gamay lang yung tingog ang kwan. So mauna, Engineer Orbe. Hello, Ma'am Christine. Oo. Nagdungog ninyo si Engineer Oliver? Oo. Ano man niya, halos magtula sa bilyon ang gasto sa proyekto niya. Mao man yung resulta, ano man yung palpak, nagbuto naman ulo. Lagi, actually, from the start sa implementation of the project, it was taken out of our hands. In fact, I sent for, I think, mga 2 to 3 months, just kinahanglan off limits sa ako ang mga pero despite of that, gikuan gyapon namo, gi-monitor, isa sa biggest problem namo
is ang specification sa mga project wala gisunod sa contractor. Okay. Ganito ha. Wala gisunod sa contractor ang specification sa project. Kinsa man nag-monitor aning compliance Ang performance? PIO, Kinsa may chairman si PIO dito panahon na? Engineer Catolico. Ang PIO atong kanahuna ubos sa buhatan sa mayor sa Gunian sa may. Separate yun siya na andun siya directly sa mayor, Okay. in which we wanted unta to coordinate o to join unta sa maski sa inspection sa mga projects. Wala gyud mi pa appeal sa kay dili daw kami at that time, dili daw kami ang end user kundi ang mayor's office. Pagkapait. So maunay nahitabo niya nga ang inyong buhatan wala na ilabot o wala na gay makamonitor sa compliance sa contractor sa specifications. Exactly. Naisugid mi og kan, although Basi ginbutaan ni kani ay sa buhatan sa mayor. Mo ni posisyon kaniya to. supposed, supposedly, pero I think more gid na siya sa PIU. Okay. Ang number one Si Engineer Katoliko, no? Engineer Katoliko? ang number one din na mga problem nga amo naging distress na sila sa una, ang critical nga point sa implementation sa project mao ang back fusion, kini jointing sa okay. pipes. Sa unsa, labi ato engineer, okay, klaro na. Wala so na politika ang proyekto, wala tumana ang specification sa contractor o nakalibagbag. Now karon, asa na punto ani nga wala matuman sa specification? Ang pinaka number one nga wala natuman is ang depth sa sa pagkuan sa tubo Ikan sa surface sa ground. kay ang sa specification minimum of at least 0.9 meters. Okay, unya kay sa mga ikalalong ron eh. Naiuban nga 4 inches lang, ang kini nga area 0.4 meters. Mao nga makuan gyud siya sa ningalan matouch gyud siya sa movement. And at that time you will ease out the water district, the you people will ease out tungod kay gibutanan sa mayor og usa ka project implementing unit nga mao na ay say ani og wala gyud mo badlong sa contractor bisan pa man wala tumana ang specification sa proyektong gibayaran sa syudad sa mga gidakong. Pero kanang pagbutang og PIO, that is part of the requirement sa wala problema na siya. But supposed to be dapat lang is wala gina-ace out mi nila sa project. Wala tumana ang specification. Sa specification sa contract. Sa specification sa contract, ang supposedly nga gamitin nga back fusion. So ang atong more mechanized kay this is the first time nga nag-implement ang project nga nagamit og PE pipe. So ang critical nga part niya is the joints. Wala gyud sanction ini, wala gyud misita ni ini sa kaniya nga administrasyon, walay sanggunian, walay mayor, walay PIO nga misita ni ini maong kapalpakan sa paghimo pa nga klarong mo sangpot sa kapalpakan sa proyekto. Paita ni oy. Engineer Royer, usa toy kaduhan nga pangutana, sir? Sabagay ang kakong bursting sa pipe. They're coming up with some solutions to solve the problem. But as I said, aron nakita na ninyo. Sir, Engineer Royer, kadit lang Engineer Royer, ato ipatubag in fairness to Cristel Urbe, no? Kato ikaduhang pangutana nimo, diba? Utana ka sa kadako sa gasto sa syudad, nahigot ang utang ng proyekto ha. Klaro matubag ni Engineer Urbe nga palpak ang proyekto tungod kay wala tumana, nagsinampangkol ang performance sa contractor unya wala sila gipalabot kay PIO gimbutan sa politika ang proyekto, so gipanggag ayo ang contractor at the expense of the city of the people of Iligan. Now karon ikaduhang pangutana, unsa to ikaduhang pangutana, sir? Let me see. Kato ikaduhang pangutana ato lang kuanan kay ato aron klaro sa tao ba kay daghan kay tag-impormasyon rin maglahugay basi malibog sa mga tao. The second question is that there are now studies on how to solve the problem. Yes. O solusyon ta. Are we sure that the people with ICWS and all the others surrounding them are really that competent to solve the problem, considering nga karon pa lang, as you could see, Attorney Webb, there is an expose that in reality the system was literally wrong from the very beginning. Okay. Where in the world can you find nga ang nag-engineer wala yung labot sa implementation nga dili sila ganay ka-correct sa mga nagkakitabo diya. Kitalo sila nga may problema ang specification sa tubo, may problema ang pag-implement, hayop ang workmanship. Okay. They don't have any power. Okay, sir. Ato patubag, sir. Patubag sa nato, sir. Suffering.
Sige sir. Patubag na to ni Engineer Urbi kini pangutana nimo kay labay lang tag panahon. Engineer, how competent are your people in the water district? Naanay mga solusyon nga nakita pagkakaroon kung ipubutan nato tugutan sa karong administrasyon nga ma-implement kining maong mga solusyon or maybe kining immediate solution ani problema. How competent? Prangka lang kay kung dili kaya baprangka lang punta karon tabangan sa mga tao ba kaya ba sa water district karon sa Iligan ang pagsulbad ng problema ha on the immediate solution or na long-term solution that may be proposed or decided upon by the city government? Ang ako tubagan is most of our men has already served the city by mga around 25 to 30 years, no? So siguro mo na answer sa ilang competence. Ang ikaduha is ang pinakadako namong problem is funding of proposed projects. Like for example, ang gi-propose na para aning situation nato sa Palao, which we have already proposed sa kuan pa sa time pa ni Mayor Cruz, is the use of inline booster pump, which is most nagibuhat nato sa Del Carmen kay mas taas magud ang elevation nila, and it work in Del Carmen. Ug unya wala tuhuy kadto. Yeah, exactly. Wala magud nila kuan at that time we kuan nga. Wala di ay bisan mismo si councilor si ex-councilor Dalisay niadto wala pud ay ninyo patabangan nga motuo si mayor adto. Murag kuan lang gid nila gi pass through lang nila. So karon amo na pong gibutang og balik ang ato ang proposal that is for Palao ha, kay mas taas magud ang elevation, tinuod na kay ang kining sa tubig manggod water 6 its own level. So kung imo lang butangan dato og tubo paingon sa mga linya, ang mukusog din na is ang lower elevation o dili siya makasaka sa higher elevation. So naanay gibutang nga mga ekwipo or kanang affordance man ang tawag na mo ana, para madirektahan nato ang tubig asa siya paingon. Okay. So for higher elevation, either mo gamit ka og reservoir or mo butang ka og booster pump, inline pumps ang tawag ana. We have already one para sa Iligan, mao na ang naa sa Del Carmen. Sa laptop na pagkasulti ang inyong buhatan wala magkulang sa pagpropose og unsay mga technical nga maayong solusyon aron sa inyo ni ana mahimong hingpit o makalagad kining maong proyekto apan kini wala paminawa sa mga leader ni adto ug hangtod karon. Especially kini sa ato ang proposal sakto tong giingon ni Ilyer, ang original gid nga project will call for around at that time gali sa 2004 when we visited NIDA, ang tingalan gid nato at 989 million something para ma-implement ang katibukan sa mao nga project. Unfortunately, pag ato namo sa NEDA, gi-advisean mi nila nga dili na to ma-implement ang mga project in one project, it by pacing nato. So nakuanan ato nga ang pinakamaayo is to implement a project less than 500 million. Para sa water system, ang 500 million nga project dili na siya dako. Isa na siya, murag ang gi-consider na nila medium lang na siya nga project. Pero ang problema, ang main pipe na publish siya, wala na ganun apple ang distribution. So mag-decide ni, doon magod na siya ka-pay ang paghimo og new source, a new piping, o ang pag-rehabilitate sa mga distribution pipes. Okay, Ma'am Christine, piki naman yung tanong kaditlan at isang kami na engineer Orier, sir. Ato ning padayonon ugma ka importante gusto na itong masayran unsa gyud ang kamatuoran ngano nga ni ata ning problema aron mangita tag solusyon nga klaro ato ning i-propose sa mga namunuan karon kay naminaw ng mga tao unya magtampo-tampo ta, no? Magtampo-tampo ta sa ato mga paghuna-huna basin paminaw naman lang ta. Sir? Yes, but I take cognizance sa gisulti ni Christine nga ang kompetensya mga tao nila tungkol sa taas na panahon sa serbisyo. If you take a look at the biodata of people when they apply, ang ginatawag ko ang track record, ang thread sa ilang... Sir, Engineer Olier, wala na tayong panahon, musulod na ang national news, no? Salamat kayo ugma, manawag, padayon tayo ugma para sa kasayuran o kamatuuran sa katawan sa Iligan. The competence is not measured on the length of service.
Yeah, okay sir. Kita tawag mag-usab. Hear you again tomorrow. Engineer Obe sir, hello Ma'am Christine. Thank you. Thank you po. Mag-update ka dito ugma Ma'am Christine kay gusto nato na madali gini maghiusa ta alang sa solusyon ang tanan. Okay, sige sir. Thank you. Nabugyod tayo panahon mga kaigsunan. Dagan kayo. Mr. Samuel Largo sa CDP Iligan. Okay. Frank Balbutin sa Bantay Justisya. Mr. Lili Calderon sa Bantay Justisya. Dagan kayo gusto manuti o panang katawhan nga nag-text ka nato. Mga nawag pasaylo o nagyod tayo panahon. Pero pailog lang. Mabot ka ang kabuntago ni ining tanan kung maghiusa kita o masulbad kining tanan. Salamat kayo sa inyong pagtubay ka namo. Sa ngalan sa Army Iligan, kini na usab ang imong kauban sa Justisya si Verkin ko. Inyong debate si Attorney Ver Kimco, ang tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa Iligan. DXIC RMN To the public, sa inyo rin sa media, na sana matulungan niyo kami. These are the people, these are the names of the policemen that were involved in this. Energy Regulatory